pagdiriwang ng 77th AFP anniversary. Kasama po natin ngayong umaga ang spokesperson ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, si Colonel Arnulfo Burgos. Good morning, sir. Good morning, Alena, at magandang umaga sa ating mga televiewers. Sir, buti sir, pabor ang panahon para sa selebrasyon ng anibersaryo niyong ngayong araw. Ano ba sir ang ating maaasahan dito sa programa ngayong umaga? That's right, Alena. It's a very beautiful day when the AFP turns 77. And kanina lang ay nasaksihan natin yung different exhibition ng ating banda mula sa Air Force at saka sa Philippine. Nandiyan din yung Arnis exhibition. At ngayon ay iniintay na natin ang pagdating ng ating panauhing pagdangal. Walang iba kundi ang ating Pangulo. At aasahan natin yung parading elements na it's a division size composed of 2 brigades. At kung titingnan mo, Elena, medyo nabawasan yung mga parading elements natin dahil yung ating mga DRRO equipment and manpower ay nandun lahat sa Mindanao. Pinadala natin doon sa ongoing relief at humanitarian efforts natin sa Mindanao. At bago ko mag-continue, Elena, allow me to salute at bigyang pagpupugay ang ating mga libo-libong sundalo na sa kasalukuyan ay sinasagawa ang disaster relief and humanitarian efforts sa Mindanao. At itong anniversary ng Armed Forces of the Philippines, ito'y para sa kanila. Itong mga tropa natin dito ay nandito ngayon para bigyan sila ng pagpupugay. Sir, kasama po sila nyo ngayong taong na anibersaryo, sir, yung mga balls, sir, tama ba? Tama ka doon, Elena, no? Hindi lang yung ating mga yung mga preparation activities like yung mga balls na yan. At dito mismo sa parada ngayon, wala tayong masasaksihan na flyby dahil yung mga Air Force assets natin ay dedicated na lahat doon sa Mindanao. At hindi lang yan, Elena, yung ating Christmas party na noon pa namin ay kinansela na. Yung mga na-generate nating savings dito ay lahat i-direct natin sa ongoing relief operations. So that means yung mga activities ngayon are reduced and toned down. And yung ma-generate natin ditong amount, like for example, itong pagtanggal natin ng Christmas parties at saka itong pag-tone down activities will be generating more than 2 million pesos. At before that, we have already released 3 million doon sa Mindanao at ito'y binili ng mga medisina para sa medical civic action programs natin. And then 1 million was really dedicated dun sa relief efforts ng mga undertakings ng ating tropa, and 1.5 million dinalek natin to para suportahan yung mga biktima ng Typhoon Pablo. Sir, inaasahan din natin ngayong umaga ang paggagawad ng parangal sa ilang miyembro ng AFP. Sir, 12 sila? Yes, 12 itong mga sundalo natin at meron dito mga ROTC cadets. Ito yung nagbigay contribution sa ating Internal Peace and Security Plan Bayanihan. Kung tatanungin ng ating mga televiewers, ang IPSP Bayanihan ay pangalawang taon na nating nilunsad at ini-implement ngayon. This will run for 6 years. Ito yung Security Plan Bayanihan. At kung gusto pa nila ng ibang mga kasagutan tungkol sa IPSP Bayanihan, naka-open yan sa website ng Armed Forces of the Philippines. Sa kauna-unahang pagkakataon, itong IPSP Bayanihan, which is a security plan, ay open. It's a public document. It's not a classified document. Dahil sa paggawa nitong IPSP Bayanihan, we have involved all the stakeholders, yung ating mga ordinaryong mamamayan, yung ating mga partners sa negosyo, yung kapartner din natin sa religious sector at sa mga businesses at kung saan-saan pa like the academe ay katulong natin dito sa pag-craft nitong IPSP Bayanihan. Kaya ito ay sa pangalawang taon na natin, and hopefully we will be able to achieve that just and lasting peace na ating hinahangad. Sir, can you just guide me through this? Sir, yung nakikita ko sa video ngayon ng ating mga televiewers, sir, ito sir, nasa unang hanay ng mga members ng military, sir. Saan po silang sangay ng AFP?
So, ito mga naka-gray? Yung nakita natin na nasa harapan, these are composed of the Philippine Military Academy cadets. Yes, sir. Ito yung mga PNA cadets natin that or standby that will provide the arrival honors for our President. At pagkatapos nito ng arrival honors ay tutungo sa program proper. Ito na yung tinatawag nating parade and review. Pagbibigay pugay dito sa ating mga sundalo, gagawaran ng mga awards yung 12 individual na mabanggit natin. And itong pagkakataong ito, for this 77th AFP anniversary, meron tayong magaganap na dalawang highlights dito. Yes, sir. Una dito yung paghahandog sa ating presidente ng tinatawag nating kwentong bayanihan. Yung IPSP bayanihan natin, may mga short stories tayo rito na kinumpile at ito ibibigay natin sa ating presidente. At hindi lang yan, yung sinasabi ng isa sa mga highlights din natin ay ang pagbibigay din ng tinatawag nating kwentong bayan. Itong kwentong bayan ay it's a compilation of 20 short films na hinandog sa atin ng Filipino Pictures Incorporated. Meron tayong mga film directors na gumawa ng 20 films. It's not about the armed force of the Philippines alone. Maliit lang na bahagi dito sa AFP, but considering that this is yung ating tinatawag nating IPSP bayan, it's a whole of nation, people-centered approach that is would like to achieve a just and lasting peace. Ito'y para lahat dun sa mga issues, not only on military issues but also on other societal issues that we have to address para ma-address natin talaga yung root causes ng insurgency at saka other internal conflict. So, nakikita mo lahat, Elena, yung ating comprehensive approach. It's a whole of nation approach. So, dito sa short film na ito, ano po ito? May mga kilalang aktor ba dito o mga volunteer ng mga actors ang mapapanood sa short films na to? Itong short films na to, nagsimula ito nung Lunes dito Yes, sa sir. Armed Force of the Philippines Theater. It was open to the public. It ran for 4 days at bawat isang araw ay nagpalabas tayo ng 5 short films. Yung mga actors and actresses dito, karamihan dito ay dinid nila yung talent fee. In fact, yung ating ay hinandog nga ito sa atin sa IPSP bayan dito sa ating sa Armed Force of the Philippines. Kaya kung titingnan natin is that yung dedication and commitment nila sa paggawa nito, and nakita natin yung with the 4 screening days dito sa AFP Theater ay nakita natin yung iba't ibang mukha ng buhay na alam natin na itong may mga suliranin, mga problema ay hindi lang kailangan natin na isang approach lamang or isang party lamang ang kailangan gumawa ng solusyon, but makikita natin kailangan it's a whole of nation approach. So it's an eye-opener sa ating mga kababayan yung nakikita natin dito. So ang akala kasi ng ibang karamihan na itong short films na to, it's all about the soldiers. Hindi, ang akala nila it's about image building. No, ito ay sa amin, sa sundalo rin namin, para makita rin din namin yung iba't ibang larawan ng buhay. Kasi kailangan natin i-widen yung perspective ng ating mga audience. Sir, yung itong sa film show, dito sa short, ano to, one-time showing lang o itong DVD nito, available na to for the public to buy or for you to give away? Mamaya ihahandog natin to sa ating presidente at i-disseminate natin ito, lalong-lalo na sa ating mga kasundaluhan din para maintindihan din nila yung perspective from the civilian point of view at ipamamahagi din natin ito sa ating mga kababayan para makita natin yung iba't ibang mukha ng buhay na kailangan tayo ay we have to contribute our share para ma-achieve natin yung katahimikan at eventually magkaroon tayo ng pangmatagalang development at tinatawag nating sustainable progress. So sir, na-discuss po dito ang kapayapaan sa Mindanao? May film na tungkol dyan. Opo. Sabi ko nga sa'yo, meron dito makikita natin yung tungkol sa military, meron tungkol sa reliyon, may tungkol sa mga alitan sa isang syudad, makikita din natin yung iba't iba. Kaya kung makikita mo talagang itong 20 films na to complement each other.
What about romance? Meron din bang ganung plot? Meron, in fact, meron tayong cartoons din. Okay. May animation din tayo dito. It's a 6-minute na film that makikita natin, it's a cartoon, pero makikita mo yung mensahe. So, ang kagandahan dito is that in different ways, makapapakita, mapoportray. So, iba't ibang mukha po talaga ng mga sundalo. Hindi lamang yung karaniwang nakikita na naka-uniforme na militar, may hawak na armas o baril. Oo nga, Elena. At saka yung sundalo dito, may liit na bahagi lamang. At mostly dito, societal issues din talaga. Yes, sir. Tapos, sir, ngayong umaga din ay pagkakalooban niyo ang pangulo ng isang libro. Tama po. Yung tinatawag nating kwentong bayanihan. Yung isa kanina is kwentong bayan, kaya it involves societal issues. Yung kwentong bayanihan naman, it's a compilation of short stories. Ito, mostly karamitan dito yung mga sundalo at yung contribution natin pagka magkaroon tayo ng peace. Sir, sino yung mga nagsulat dito sa librong ito? Kaya diba, may mga contributions na galing sa military. Meron din naman efforts that are coming from our civilian partners. Kasi itong IPSP Bayanihan, sabi nga natin, this calls for a whole-of-nation, people-centered approach, ay involve lahat ng stakeholders. Alam natin na ang solusyon sa ating, para magkaroon tayo ng pamatagalang katahimikan and sustainable progress and development, ay lahat concerted efforts ng ating mga kasama. So hindi lang, alam natin that solution dyan hindi lang military solution. Maliit na bahagi lang ang military side dyan. At sa kasulukuyan, Yes, sir. May narinig na ako. may narinig na tayo. Andun ba yun, sir? At it's a part ng ceremony natin. Ibig sabihin, papasok na yung ating presidente sa premises ng Campo Aguinaldo. Yes, sir. We are already seeing the President's convoy coming in dito sa grandstand. Yeah, papasok na sila at papunta rito sila sa harap ng grandstand. Kaya nagbigay na ng position of attention ang ating mga ceremonial elements ng Philippine Military Academy Cadets. Sir, ito, sir, this is a good year also for the AFP dahil ngayong taon na ipinasa bilang batas ang modernization law ninyo, di ba? Ang expansion ng modernization law. That's right, Alina. That's a very significant development so that we will be able to achieve our minimum credible defense posture. Yung mga list of equipment natin from 2011 to 2016 ay makakamit na natin so that mababantayan natin yung ating mga natural resources dito sa ating bansa. Sir, nandito na po si Pangulong Aquino. Let's now turn over the program to the program.